Ang inaresto ho kasi noong May 15, 2024 ay itong si Johan Haas. Ano daw yung kaso niyan? May red notice po ito na inisyu ng Interpol. Okay. Bukod doon, meron pang international alert for a wanted person. Ito pa, Jen, ha? Nung maaresto si Alice Guo sa Indonesia, kaya pala ang Indonesia ay talagang agad na inaresto si Alice Guo at pinabalik ng Pilipinas kasi ang gusto nila, ma-swap. Maiuwi din sa Indonesia yung si ano? Kasi doon may kaso eh. Si Aas. Oo. Ang problema, nandito na si Alice Guo. Si Aas, andito pa rin ngayon. Nandito pa rin si Aas. Buti hindi nagre-reklamo yung Indonesia. Mukhang naisahan nyo kami. Nabudol nyo kami dyan. Kaya ako nagtataka dyan, saan nila kinukuha yung... Hindi nakipagtulungan tayo sa Interpol kasi dapat mabilis tayo. Totoo naman yan. Ito, ang tagal na. Isang taon na andito pa sa Pilipinas. Dinala na nga si Alice Guo bilang kapalit Hindi pa rin dinadala. Ngayon ay tahimik na tahimik ito dyan, ha? Aba? Samantalang Interpol sila ng Interpol, pero nung tayo na may dapat na ipadala sa Indonesia, dahil red notice to ng Interpol, isang taon na hindi pa natin pinapadala. Pakinggan nga natin sa Pangulong Bongbong. Sige nga. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Ibig sabihin nito, Jen, namimili lang tayo ng gusto nating ibigay kaagad sa Interpol. Kasi ito isang taon na, andito pa sa Pilipinas. Red notice ito. Ako sa tingin ko dyan, Nason, hindi kasi ICC ang nagpapahuli dyan kay Aas na yan. Hindi naman tayo nakikipag-usap sa ICC, di ba? Sabi ng Pangulo. Ang ating tinutugunan dito ay yung hiling ng Interpol. Diyan tayo dapat makipagtulungan. Kapag kami kailangan silang tao, ibigay natin. Ito, binigay na nga si Alice Guo. Ba't hindi natin ibigay si Aas? Kasi itong si Aas, wala namang supporter, naging dami ng supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ano... I-discuss ko lang dyan itong tungkol sa Interpol, ha? Interpol? Oo. Kasi ito yung... Dati akong tauhan yan, no? Kasi ito yung sinasabi nila na naging obligasyon natin, di ba? Kaya mabilis na pinadala sa dahig ang dating Pangulong Duterte. Kasi tayo natatali sa Interpol, sa obligasyon natin sa kanila. Pagka hindi daw natin binigyan, hindi ng natin... halaga, importansya. Hindi tayo nakipagtulungan sa Interpol, hindi rin tayo tutulungan yan sa mga kasong... Lalo pa nga tayo, ang totoo, tayo anya, marami din tayong mga hinihiling sa Interpol. Mga hinahanap, di ba? Siguro para manariwa, di ba? Kasi baka sabihin ng iba, hindi naman yan ang sinabi ng gobyerno. Ito, mismo Pangulong Bongbong Marcos po kasi ang nagpaliwanag. Kasi ang sabi niya, hindi tayo makipagtulungan sa ICC. Totoo. Pero sa Interpol, obligado tayo makipagtulungan. Kaya inaresto si Duterte at dinala sa dahig. Ito'y press con sa Malacanang ito dyan Kaya nga raw ang utos, ang tag doon, hindi red notice, kundi red, anong tag doon? Nakalimutan. Diffusion. Diffusion, Pero noong panahon na hindi pa binabanggit yung diffusion Yun na nga. Lumitaw lang yan doon sa Senate hearing nung Senadora Amy. Dito sa panahong ito, red notice ang pinapalutang pa. Kaya Interpol na Interpol Yes. Kasi yung diffusion, ICC. ICC yun Yes. Kasi yun palang diffusion, ilalabas ng ICC, ipapadala sa Interpol. Yun na Interpol naman ang red notice. Red notice. Yan. Ang red notice pala, parang 150 countries pala yun, no? Lahat yung mayroong Interpol, no? Ang problema dyan, tayo ba ay ganyan kabilis makipagtulungan sa Interpol sa talagang normal na kaso? Mukhang... Dapat yun. Kasi ganyan sinasabi. Yun ang sinasabi. Dakip, dalhin ka agad dyan sa kung saan man, di ba? Di ba yung nangyari? Ako, mabuting halimbawa dyan kung yung nangyari kay Alice Guo. Di ba? Nung siya'y nahuli, napauwi dito. Napauwi agad sa Pilipinas. Interpol lang nang humuli daw dyan.
Pero alam mo ba na merong tayong dinakip sa ilalim ng red notice? Ito Interpol na mismo, ha? Okay. May red notice ito. Ang kaso niya ay drug trafficking at Ay. money laundering. Nako, mabigat. Oo. Ito ay miyembro pa ng isang malaking sindikato ng droga, pero nahuli sa Pilipinas, sa Cebu. May red notice yan. May red notice. Okay. Oho. Pero mag-iisang taon na, nandito pa rin sa Pilipinas. Baka naman kuryente yan, Nelson. Delikado tayo dyan. Hindi ito kagaya ng pagkakahuli kay Digong. Ito isang taon na sa Pilipinas. Isang taon na nasa Pilipinas. At ang kaso niya, nasa Indonesia dyan. Hindi naman sa Pilipinas eh. Ba't nakakulong dito yan? Baka may local na kaso. Eto ho yung statement ng DOJ, ha? Oo. Nang ito ay arestuhin, ha? Ang inaresto ho kasi noong May 15, 2024, ay itong si Johan Haas. Haas. Kapampangan yan? Kapampangan. Kung Kapampangan ito, aas lang ang basa sa apelyido eh. Ay, sa kanya ay, Johan Haas. may hinala ako. Haalo. Nasa pagitan ng Pampanga at saka ng... ano daw kaso niyan? May red notice po ito na inisyu ng Interpol. Okay. Bukod doon, meron pang international alert for a wanted person. Dahil sa complaint na ipinalho ng Indonesian authorities. Ito po isang high-profile fugitive, ha? At sinasabing miyembro ng Sinaloa Cartel. Ba, ng Mexico, Sinaloa cartel yan, Si ano ito? May pelikula ito eh. Si Sinaloa? Yes. Si Narcos. Oh. Yung tumakas. Yes. Yung hindi yung si Pablo Escobar. Hindi pa, yung isa pa. Yung Mexican, ito si Pablo Escobar, Colombian. Colombian nga pala. Ito Mexican, ilang beses nang inaresto, nakakatakas. Dyan, okay. Ano pangalan? El Chapo. Yun, si El Chapo. Miyembro siya ng sindikato na yon. At ang specialization niya, drug trafficking and money laundering. Talaga may specialization pa. Tapos siya ay tatay ng isang Australian rugby league player na sikat. Batay ho sa DOJ statement, noong Mayo 2024, mag-isang taon na nga. The red notice stemmed from a criminal complaint filed by Indonesian authorities accusing Haas of attempting to smuggling drugs hidden in floor ceramic from Guadalajara, Mexico into Indonesia. Nabalita